piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating araw-araw na pagpapala. Maulang panahon, malamig, ano po? Sige po, manalangin po muna tayo upang tayo po ay samahan ng Panginoon sa ating pagbubulay-bulay. Ama, sa pangalan ni Jesus, kami po ay sama-samang lumalapit sa iyo. Humihingi po ng iyong biyaya at habag, Panginoon. At sa oras na ito, samahan niyo po kami sa aming pagbubulay-bulay at nawa po, Panginoon, makarinig kami ng gabay mula sa iyo, Panginoon, upang patuloy naming ma-enjoy ang iyong biyaya araw-araw. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Marami pong salamat muli sa inyong pagtunghay at patuloy po, in-encourage ko po kayo na patuloy na tumunghay, matuto, patuloy tayong makinig upang marami po tayong matutunan at sa pamagitan po nito ay patuloy tayong makakalakad sa kalooban ng Panginoon. Sa Genesis chapter 12 verses 2 and 3, mababasa po natin doon that yung pangako ng Diyos kay Abraham. At dahil sa bagong tipan, ang sabi po doon, tayo po ay mga tagapagmana ni Abraham dahil tayo po ay tumanggap sa Panginoong Jesus. So, kailangan may relasyon tayo sa Panginoon. So, dahil may relasyon tayo sa Panginoong Jesus, ito pong pangako kay Abraham sa Genesis chapter 12 ay pangako sa iyo at sa akin. Ano po ito? Sabi dito, I will make you into a great nation. I will bless you and make you famous. And you will be a blessing to others. So, ang ganda po ng sinabi dito, tayo daw po ay gagawing isang great nation. Dakila. Ano? So, ayun pong ating battle cry about soaring high. Ito po ay pagpapakita ng kadakilaan or greatness. At yun po ay plano ng Diyos sa iyo at sa akin. Long before, sabi niya nga doon kay Prophet Jeremiah, sabi niya nga doon na mula pa sa pagbubuntis ng kanyang ina, ay pinili na siya. At yun po ay pagkakapili din sa iyo at sa akin upang gawin niyang great nation. I will bless you and make you famous. Yan yung pangarap ng Diyos sa bawat isa sa atin. Verse 3, sabi niya, I will bless those who bless you and curse those who curse you. Those who treat you with contempt. All the families of the earth will be blessed through you. So yun po ang pangarap ng Diyos, na yung mga taong nakapaligid sa atin ay mapagpapala sa pamamagitan natin. Yan po ang nais ng Diyos. At hindi niya po yan babawiin. Sabi po ng salita ng Diyos, kapag binitawan niya, hindi babalik sa kanya ng walang bunga. Pero siguro ang tanong natin ay, Pastora, bakit hindi ko yata nararanasan? Bakit ang tagal yata, ang tagal ko nang pinagpipray, pero hindi ko pa rin natatanggap. At yan po yung ating pag-uusapan ng maikli ngayon. Sabi po, ang akin pong title ay, Sin Hinders Blessing. So ito pong pagiging great, pangarap ng Diyos na magiging great tayo, gawin niya tayong famous, pagpalain tayo upang yung mga taong nakapaligid sa atin ay mapagpala din, ay nahahadlangan ng ating kasalanan. Dalawang bagay lamang po ang kinuha ko. Ang sabi po dito, ang una pong nakita ko ay, sin hinders our prayer to be heard. So, hindi pala naririnig ang panalangin natin pag meron tayong hinuhoard na kasalanan. O meron tayong kinikip na kasalanan, yung paborito nating kasalanan, alam na nating mali Naniniwala ako na sa puso natin, alam natin yun, mali Alam nating hindi yun kalooban ng Panginoon. Pero dahil na-enjoy natin probably, or minsan, okay lang yan, di naman ako
parang wala namang effect. Or okay lang yan kasi hindi naman alam ng iba. Pero ang sabi po ng Psalm 66 verse 18, ang reminder sa atin ng Psalm 66 verse 18, if I had not confessed the sin in my heart, the Lord would not have listened. Simple lang ang pagkakasabi. Kung hindi daw natin ikino-confess ang ating kasalanan sa Panginoon, hindi daw tayo pakikinggan ng Diyos. Saan niya tayo hindi pakikinggan? Hindi po pakikinggan ng ating panalangin. Imagine, kahit pala pray ka ng pray, Lord, Lord, luhod na luhod tayo, Lord, umiiyak pa tayo, Lord. Pero malinaw po ang sabi dito, if I had not confessed the sin in my heart, kung hindi ko ihahayag ang kasalanan sa aking puso, hindi ako pakikinggan ng Diyos. So, ano ang paano nahahadlangan ng kasalanan? Hindi tayo napapakinggan ng Panginoon. So, kahit ang ganda-ganda ng plano ng Diyos sa buhay natin, kapag nagkikip po tayo ng kasalanan, hindi napapakinggan ng Diyos ang ating panalangin. Amen. Isa pa pong nakalagay dito ay, sabi niya, since hinders us to receive the blessing. Hinihinder din ng sin ang pagtanggap natin ng pagpapala. Ano pong nakalagay sa Acts chapter 3 verse 26? Sabi doon, when God raised up His servant Jesus, He sent Him first to you people of Israel, to bless you by turning each of you back from your sinful ways. So, ang pagpapala ay natatanggap as we turn back from our sinful ways. So, ibig sabihin, kapag nagpapatuloy po tayo sa ating sinful ways, ay nananakaw po ang pagpapala sa atin. Hindi natin natatanggap. Yes, yung plano ng Diyos of greatness, yung plano ng Diyos na maging pagpapala tayo sa ating kapwa, hindi po natin mararanasan. Bakit? Kasi yung biyaya, yung pagpapala na supposed to be ay natatanggap natin, hindi po natin matanggap. Because of the sin that, yung inaalaga ang kasalanan. So, simple lang po. Pastora, anong gagawin natin? Simple lang po, di ba? We turn back from our sins. Acts 3:26, sinabi din naman niya, di ba? By turning back. So, tumalikod. Talikuran daw po natin ang ating kasalanan. At sa Psalm 66:18 ay i-confess. Humingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan at talikuran. Ano po? So, tama-tama yung sinabi ng Panginoon sa 1 John 1:9, no? Sabi niya doon, but if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us. So, kung i-confess lang natin sa Panginoon, sasabihin lang natin, ihihingi natin ng tawad ang ating kasalanan sa Panginoon, siya daw po ay faithful and just. Napatatawarin tayo, just to forgive us our sins and cleanse us from all wickedness. At lilinisin tayo mula sa anumang karumihan. So, una, mag-confess. Pangalawa, talikuran. So, hindi lamang natin i-confess, ihihingi ng tawad ang ating mga kasalanan. Kung hindi, talikuran din daw po natin. Upang ma-enjoy po natin ang pangako ng Diyos, yung Abrahamic blessing na yon, that He will make us into a great nation. Yes, kapatid, yun ang plano ng Diyos sa iyo. At sa akin, at sa ating lahat, plano niya ang magbigay ng, gawin tayong into a great individual. Paano? Sa araw-araw na pagpapalang ibubuhos niya sa buhay natin. Kaya kapatid, magpatuloy po tayong tumunghay sa araw-araw na pagpapalang ito. Itong ating online na
gawain na ito, araw-araw po tayong tumunghay upang patuloy tayong matuto. At habang natututo tayo at sumusunod tayo, patuloy po nating mararanasan ang biyaya at pagpapala na inilaan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Wala po siyang pinili. Lahat po tayo ay makakatanggap. Amen. Sige po, manalangin po tayo. Ama, sa pangalan ni Jesus, kami po ay nagpapasalamat na muli niremind mo kami, Panginoon, na kung kami ay magkikip ng kasalanan, kami po ay mahahadlangan, Lord, yung aming mga pagpapalang inilaan mo sa bawat isa sa amin. At Lord, di mo kami pakikinggan. Pero Lord, dahil mahal na mahal mo kami, ipinaalala mo ito sa amin. Gusto mong marinig ang aming mga panalangin. Gusto mong ibuhos sa amin ang mga biyaya. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa kadakilaan ng iyong pag-ibig at iyong kabutihan na siyang nararanasan namin. Pagpalain mo po ang bawat isang nakatunghay. Dalangin ko po ang iyong pag-iingat. Dalangin ko po ang kagalakan at kapayapaan sa bawat tahanan ng nakatunghay ngayon. Salamat din sa kagalingan nila, Panginoon. Ama, ibinabalik namin sa iyo ang papuri, pasasalamat at pagsamba. Ikaw lamang ang may deserve. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kaya nga, kapatid, patuloy kang tumunghay sa araw-araw na pagpapala. God bless you po!